Purihin ang Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Mabuti po ang ating Panginoon. Nakakagalak na magpuri sa Diyos. Salamat sa music team, sa pangunguna ni Sister Ika. Purihin ang Diyos. Damang-dama ang presensya ng Panginoon. Ako po'y galak ngayon pong umaga. Sapagat alam ninyo, yung pong plano ng pamunuan na magkaroon ng Bible study sa Sulu. At yon, thank God, ginamit ng Panginoon si Rosalie para ang kaniyang mga co-parents. 2 beses po nagkaroon kami ng Bible study doon po sa Sulu. At nakagalak sa Panginoon. Sila po yung mga tumanggap sa Panginoon. At kasama natin sila ngayon. Hallelujah. At kasama pa yung ibang mga kabataan. Galak na galak ang aming puso na kayo ay magpatuloy sa Panginoon. Mga kapatid, suportahan po natin ang misyon dahil hindi po religion ang atin pong ipinapangaral. Right relationship with Jesus Christ. Si Jesus po ang tagapagligtas at kailangan ng mga tao ang Panginoon. Kailangan ng mga tao ang kaligtasan. Yun po ang pinakamahalaga. Hallelujah. At nag-umapaw ang kagalakan ko rin sa Panginoon dahil yung mga kabataan na binigyan ng pagkakataon na amin pong mabahaginan sa barangay sa pamamagitan ni Consi Junior, siya po ay in charge sa mga bata at nailapit sa Pangulo, na-approve at nakaunsilan po namin sila. Mga kabataan na kailangan ang Panginoon at tumanggap din sa Panginoon. Hallelujah. In-encourage namin sila na magpatuloy mag-aral dahil may magandang plano ang Diyos sa kanilang buhay. At alam ninyo, isa sa mga kabataang yon ay kasama natin ngayon, si Mary Joy. Hallelujah. Natutuwa kami sa iyo, Mary Joy. Po ka na. Ayan. At napakabuti ni Lord. Kaya nga po, suportahan natin ang misyon. Hindi madali, pero very rewarding kasi atin pong itinutuloy yung heart ni Jesus sa mission na siya'y naparito para pagmisyonan tayo, umakyat siya sa langit at iniwan na magpatuloy tayo magmisyon. May bunga ang ating pagmimisyon. Amen po? At bago ko malimutan, yung mga PBEP advocates, lalong higit sa mga eskwelahan ngayon, elementary at high school, mamaya may meeting po tayo para planuhin kung ano po yung ating hakbang na gagawin sa Philippine Values Education Program. Lalong higit sa mga panahong ito, kailangan ng mga kabataan ang salita ng Diyos. Kaya wag po kayong aalis sa mga PBEP advocates. Meron tayong short meeting para planuhin natin kung ano ang ating hakbang. Para may pagpatuloy yung naumpisahan dito po sa elementary, dito po sa San Pedro, yan, at maging doon sa Mabini National High School at saka sa Sulu Elementary High School. High School. Elementary School. Hallelujah. Unang linggo ng buwan ng July. Pakabilis ng panahon. Amen po? Ay, talagang mamaya-maya, magbabagong taon na uli. Ano? Kabilis. Talagang hindi natin napapansin. Pero habang hinihintay natin ang ating mapalad na pag-asa, magpatuloy tayo hanggang sa makita natin ang Panginoon ng mukhaan. Ang mensahe ngayon ay may pamagat na suriin kung meron pa. Suriin. So ngayong umaga, pag tumingin tayo sa salamin, hindi mukha ng ibang ating makikita, sariling mukha. So ang pagsusuri ay, pag narinig ang salita ng Diyos, hindi natin sasabihin, sayang, kung naririto yun, tamang-tama sana sa Kanya. Okay naman kung narito man, makinig ka, para sa iyan.
Ang pagsusuri po ay hindi nakafocus sa iba. Mag-reflect tayo, tumingin tayo sa salamin ng salita ng Diyos. Ikaw at ang Panginoon. Pwede po ba yon? Amen? Kasi God wants all of us to be touched, to be empowered by the Word of God, to be blessed by the Word of God. Hebrew chapter 3, verse 7. At atin muna pong babasahin yung unang bahagi. Tayo po ay tumayo. Chapter 3, verse 7, unang bahagi lang po. Ito pong 7 to 11. Ito po ay quotation mula sa Psalm 95, 7 to 11. Galing po yan doon sa Aklat ng Awit, sulat ni Moses. Ang sabi po ay ganito, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong naghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang utos ko, ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako'y sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Tayo manalangin. Lord, sa bahaging ito ng pangangaral at pagbabahagi ng iyong salita, mangusap po kayo. Turuan po ninyo kami. Ang aming puso ay ihanda upang kami mismo ay makinabang. Kami mismo ay mapagpala. Dalangin ko, bigyan mo kami ng maturuing puso na handang magpasakop sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Sa inyo ko po'y tinitiwala ang bahaging ito, manguna ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Ito pong aklat ng Hebrews, isinulat noong mga panahon na ang mga mananampalataya ay dumaranas ng mahigpit na pag-uusig. Hindi po madali ang maging Kristiyano noong mga panahong iyon. Hindi po. Hindi umaayon ang mga Judaismo sa kanila at iba pang mga pananampalataya. At mayroong tendency, mga kapatid, na kapag sila ay nagpatuloy doon sa Judaismo, mga kapatid, sila ay magpatuloy sa ritual, ito po ay hayagang pagdideklara ng kawalan ng pananampalataya sa tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung ritual po ay shadows of the things to come. Hindi sila manatili sa anino, kundi manatili doon sa katuparan ng pangako ng Panginoon. For example, yung paghahandog ng tupa. Pagpatuloy pa rin sila sa ritual ng paghahandog ng tupa, naihandog na yung pong nire-represent, yung Lamb of God, si Kristo. Manatili pa rin sila sa shadow, paano nila maranasan yun pong pagpapala ng tinapos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nabayubay na. Kaya ang bawat sumampalataya sa Kanya, ang bawat lumapit kay Kristo, pinatawad niya. Hindi sa dugo ng kordero, kundi sa dugo ni Kristo. Amen po ba? Kaya ang layon po nito pong sulat ng aklat ng Hebrews ay patatagin ang pananampalataya kay Kristo. Kaya makikita nyo, tinalakay kung sino ang Panginoon sa unang bahagi. Yung pangalawa, yung ginawa ni Kristo. At yung pong pangatlo,
yung halimbawa ng mga nanampalataya kay Kristo at ang pinakahuli ay ang tugon ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoon. Suriin kung meron pa. Ano po susuriin? Pananampalataya. Ako ba'y may pananampalataya pa? Faith is positive response to the revealed Word of God. Ang pananampalataya ay tugon doon po sa kapahayagan mula sa salita ng Diyos, kapahayagan ng kalooban ng Panginoon. Ito bang aking pananampalataya nakaangkor pa doon sa pangako ng Diyos, doon sa sinasabi ng salita ng Diyos? O baka ako'y nadidisib na? Ang halimbawa po na ginamit dito, mga kapatid, ay ang karanasan ng mga Israelita na pinangunahan ni Moses. Alam po ninyo, mahigit 400 taon tumira ang mga Israelita sa Ehipto. Bakit? Kasi noong mga panahon na nagkaroon ng taggutom, inayayahan ni Joseph ang kanyang pamilya na tumira na doon sa Goshen. At doon sila'y dumami, pero may paraon na hindi kinilala ang ginawa ni Joseph. At dahil doon, sinimula na pahirapan ang mga Israelites. Dumami na sila. Pero may plano ang Diyos. Sobrang hirap ang naranasan ng mga Israelites. Ginawa po silang alipin. Sila po'y umiiyak, sila po'y nagdurusa. At ang kanilang iyak ay umabot na sa kalangitan. At dumating na ang tamang panahon na sila'y ilabas mula sa Ehipto. Pero kailangan ng leader. Kailangan ng tagapanguna. At doon sa Exodus chapter 3, makikita ho ninyo, tinawag ang isang lingkod ng Diyos sa edad na 80, si Moses, mula doon sa burning bush. Tinawag niya ang isang lingkod ng Diyos para gamitin, ilabas ang may 2 milyong mga tao mula sa Ehipto, dalhin sa lupang pangako. Sinabi ng Diyos yun, dadalhin sila sa lupang pangako. Madali ba ang kanilang paglalakbay? Hindi po. Yung umpisa na sila po ay mag-request kay Paraon na sila ay payagan na lumabas, hindi pa pinayagan. Ang dami pang mga miracles hanggang sa pinakahuli, mamatay ang mga panganay at doon lamang pinayagan ang mga Israelites na lumabas ng Ehipto. Pero hinabol pa rin ng mga Ehipsyo. Alam natin ang istorya. Pero ano pong nangyari? At may babala at sinabi sa mga sinulatan dito sa Book of Hebrews, sinabi, based doon sa example ng mga Israelites na mantitigas ang ulo, na wala na ang pananampalataya, sabi niya, nakakalungkot at sa galit ko, ako'y sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Hinding-hindi sila makapasok sa lupang pangako. Kasalanan ba ito ni Moses? No. Hindi kasalanan niya ni Moses. Ang nangyari po sa mga Israelites, nakakalungkot sa panahon na walang tubig, na-deceive sila. Sila po ay naniwala sa kasinungalingan. Ano po yung kasinungalingan? Sa panahon ng kahirapan, sinasabi nila kay Moses, idinideklara, inilabas kami sa Ehipto para dito mamatay sa ilang. At that's a lie. That was a lie. Dahil ang sabi ng Panginoon, dadalhin sila sa lupang pangako. Dinala sila doon para doon sila mamatay. Dinala sila doon dahil walang pagmamahal at pagmamalasakit ang Diyos. Papatayin sila sa gutom, mamamatay sila sa uhaw. Yun ang kanilang paniniwala. At yun po ay kasinungalingan. Alam ninyo, yun po ang sin of unbelief. Ang ugat ay kasinungalingan at ang bunga ay katigasan ng puso. Tingnan ho ninyo, sabi din kapag ngayon, ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo. Hindi sinabi, kapag bukas, kapag sa makalawa,
kapag ngayon. Napakahalaga ng ngayon. Kaya ang pagsusuri ay ngayon. Amen? Gusto po ba natin maranasan yung blessing ng Panginoon? Gusto po ba natin maranasan yung favor ng Panginoon? Ang ganda ng pangako sa mga Israelites. Dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Dadalhin ko kayo sa lugar na kung saan ay binubukalan ng gatas at pulot. Dadalhin ko kayo sa lugar na kung saan may mga puno na hindi kayo nagtanim, mag-aani kayo. Dadalhin kayo sa kapahingahan. Yun ang sabi ng Panginoon. Ang ganda, pero may paglalakbay. At doon sa paglalakbay na yan, nariyan na yung pagsubok. Alam ninyo, yung baso, pag niligwak mong ganyan, makikita kung ano ang laman. Kapag ka ang sisidlan, naugang ganyan, makikita ang laman. Uugain sa panahon ng ating paglalakbay na mga pagsubok ang ating buhay at mahayag kung ano ang laman sa loob na ito, sa puso na ito. Sabi ng iba, follow your heart. Delikado po yun. Follow your heart. Sundin ang puso. Delikado po iyon. Bakit? Anong sabi ng Jeremiah 17:9? Jeremiah 17:9. O kaya naman ay dito sa Matthew 15:19. Pareho lamang po ang nilalaman niyan. Matthew 15:19. Kaya hindi palagi na mabuti yung sabihin, follow your heart. Sundin mo ang sinasabi ng iyong puso. Ay pakinggan mo aray. Ang sabi ay, Matthew 15:19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Saan daw galing? Sa puso. Kaya hindi ang lahat ng nasa laman ng puso ay susundin mo. Delikado. Ang ganda na sinabi ni Lord doon sa mga alagad, follow me. Mas maigi po sumunod kay Kristo kaysa sundin ang ating puso. Amen? Ang sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Pinaka-safe po, follow what the Bible says. Follow the will of God. Yun ang pinaka-safest place kung tayo po hindi ang pangunahin ay sundin ang sinasabi ng ating puso, kundi ang pinaka-safest place ay sundin ang kalooban ni Kristo. Kalooban ng Panginoon. Hindi ka mapapariwara, hindi ka mapapasama, basta sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Meron kang faith kapag ka narinig ang napakinggan. Aba, ano yun, pastor? Narinig ang napakinggan? Kasi, mga magulang, hindi ho ba, meron kayo na mga inuutusan, narinig naman Narinig. Ay, napakinggan ka kaya? Ganon din sa pananampalataya, rinig na rinig naman lagi nang naisermon, pero hindi naman napakinggan. Kaganda pagka inutusan anak, ano po? Nariyan na po. Agad alerto parang Boy Scout Ay kaso pagka na inuutusan ano ko ito? Oy, wait! Tatapusin pa. Kailan ka matatapos yan? Narinig naman Hindi lang napakinggan. May faith ka, pag narinig mo ang salita ng Diyos, may intention ka na sundin ito. Yun ang faith. Hindi lamang, tama yung sinabi ni Pastor, kaya lang,
Ayaw ko, hindi ko kaya. So wala kang faith. Kasi positive response to the revealed Word of God. May pananampalataya, kundi ka reklamo na reklamo sa harap ng tao sa gitna ng pagsubok. Kasi yun ang nangyari dito sa mga Israelites. Tingnan nyo, Exodus 17, 1-7. Ito po yung example eh. Exodus 17, 1-7. Tingnan nyo ang attitude ng mga Israelites nung wala na silang pananampalataya. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpatuloy. Kapag ka sinabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. O doon, yung pagsubok na. Walang tubig. Kaya nagalit sila kay Moses. Abay ninyo kinagalitin. Ay kasalanan ka ni Moses na walang tubig doon. Nagalit sila kay Moses, sinabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Ay disyerto. 2 milyon. Ay gaano karaming tubig ang kailangan daw? Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanungin ni Moses. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moses. Yan, nagreklamo na. Sinumbatan nila si Moses. Inilabas mo ba kami? Ito yung kasinungalingan. Sinabi ba ni Lord na mamamatay sila sa ilang? Sinabi ba ni Lord na kaya sila dinala doon ay para sila ay patayin sa uhaw? Pero ito ang kanilang declaration. Yun ang kanilang sinabi. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita dahil dalhin mo ang iyong tungkod at ihampas mo sa ilog ng Nilo, lumakad kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ng tubig na maiinom ng mga tao. Iyon ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksihan ng mga kasama niya, pinuno ng Israel. Yan po. I-check po ninyo. Suriin ho ninyo. Kumusta po ang lumalabas sa bibig kapag wala ng kwarta? Hello? Naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay kasama mo, pero kumusta pag wala ng kwarta? Oo, kukunti na ang kwarta. Ay ako'y may narinig. Ang kanya daw kwarta ay 100,000 na lang, ay siya po ay hirap na sa buhay. Oo, ibig sabihin nun, galing siya doon sa maraming pera, ay palagay ko, ay doon sa walang-wala, pagka meron ka sa bank account na 100,000, ay palagay ko ang feeling mo ay talaga ako'y libunaryo. Libunaryo. Alam mo ba ako'y libunaryo ngayon? May 100,000 ako. Pero doon sa yung ang kwera ay laki-laki, pero yun yung sinabi niya, siya din naghihirap, no? 100,000 na lang ang kanyang kwarta. Kumusta ho? Ano yung lumalabas sa bibig? Kumusta ho kapag may sakit na? Ano lumalabas ho sa bibig kapag may sakit na? Ito mga Israelita, wala hong mainom. Noong panahon yun, ano sabi? Ay, kami kayo dinala din para patayin sa uhaw. Yun ba ang pangako ng Diyos? Hindi po yun. Dalhin sila sa lupang pangako. Nung walang pagkain, kami kayo dinala din para mamatay sa gutom. Buti pa doon sa Ehipto. Nakakakain ka mga pipino, sibuyas. Di bali ng alipin. Narito ka kami para patayin sa gutom naman. Kumusta ho kapag may problema na? Ano lumalabas sa bibig? Ano nagiging attitude? Suriin po ninyo. Kasi kapag ikay nasa pagsubok at reklamo ka ng reklamo, huwag mo sasabihin may pananampalataya ka sa Diyos. Kasi ang may pananampalataya,
panatag sa presensya ng Panginoon na alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Glory to God. Sasabi, kilala ko ang Diyos, naniniwala ako sa Diyos, pero reklamo dito, reklamo doon. Kumusta kapag naka-encounter ka ng mga di kaaya-ayang ugali? Nakaharap mo yung mga nagsusungit sa iyo. Kumusta po? Aray, tutupuhan ko na aray. Ay dito sa Batangas, pag sinabi, tutupuhan ko na siya, gera patani na aray. Ngayaong ka. Pero sasabihin mo, okay, may pananampalataya sa Diyos, ay piruan na ka. May pananampalataya ako, Lord. Ari, masusumbi ko na. Pero may pananampalataya daw sa Diyos. Kumusta? Ito, tinin nyo, sa galit, gustong patayin, gustong batuhin si Moses. Ano ba kasalanan ni Moses? Kumusta ho? Pag may pagsubok na. Alam ninyo, nakakalungkot dahil sa sin of unbelief ng mga Israelita, di na po sila naniwala sa pangako. Wala na. Kumusta ho yung inyong pananampalataya? Makikita ko ang Panginoon ng mukhaan. Alam ko, sinasamahan ako ng Panginoon. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Para sa kanila, mas mabuti pa ang sumuway kaysa sumunod. Para sa mga Israelita na wala ng pananampalataya, di ba na sumuway? Kaysa sumunod. Kasi sabi, maglalakbay, dadalhin sa lupang pangako. Alam nyo, ang ginawa ng mga Israelita, kumuha ng leader para pumalik. Sipin ninyo yun. Kumuha ng leader para mag-lead sa kanila pabalik. Ay yung iba manatili sa ilang, doon na mamatay sa ilang. Ayaw na nila sumunod. Alam nyo, kapag wala ng pananampalataya, walang pakialam kung ano ang kalooban ng Diyos, ang mahalaga, sundin ang gusto niya. Itong gusto ko walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Kasama, pero malayo ang puso sa Panginoon. Kasama naman nasa kalipunan. Naroon si Caleb, naroon si Josue, naroon si Moses, naniniwala sa Diyos. Si Caleb at si Josue, nagpapatuloy sa Panginoon. Nasa kalipunan na naman Kaya nga laang, si Caleb at si Josue, may pananampalataya sa Diyos, pero yung iba, malayo na sa Panginoon. Mag-ingat po tayo. Kasi sinabi yan, beware. Doon sa verse 12 ng chapter 3, para makita po ninyo. Dito po sa Hebrew chapter 3 verse 12, pinalalahanan po doon, sabi, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Mag-ingat po. Mag-ingat. Dahil delikado. Pag sinabing mag-ingat, abay, delikado po iyan. Kapag walang pananampalataya, ang illustration nito, mga kapatid, para kang alon na tinataboy ng hangin. Walang direksyon. Di alam kung saan patungo. Ang walang pananampalataya, ayaw na magpatuloy. Huminto na. Alam niyo si Paul, ang sabi niya sa Pilipos 3, nagpapatuloy ako hanggang sa hangganan ng pagkatawag sa akin. Nagpapatuloy. Pero kapag kayong, ayaw ko na. At yung deception pa, naririnig natin, ako naman hindi nalayo sa pananampalataya kahit hindi ako nasimba. Narinig po pa man yung gayon? Hindi naman nawawala sa akin si Lord. Tapos ako'y sisimba pa, matitisod lang naman ako doon. Di mas maigi pa dito. Wala akong katitisuran. That's a deception. Kasi dito po sa aklat ng Hebrew sinabi, exhort one another. If you miss the fellowship, you miss to be exhorted. You miss to exhort others. Tama po.
Hindi sinabi dito, magkanya-kanya kayo. Huwag na kayong mag-fellowship, huwag kayong magsama-sama. No! Dahil sa pamamagitan ng pagsasama-sama, ikaw ay mapalakas at ikay di magpalakas. Kaya deception po, yung sinasabi at iniisip, alay, hindi ko naman nalilimutan si Lord. Naniniwala pa rin ako kay Lord. Ang kanyang pananampalataya hanggang dinin na lamang. Nadaya ang kanyang sarili na hindi ko kailangan ng fellowship, hindi ko kailangan ang gawain ng pagsasama-sama. Tandaan po natin, sinabi ng aklat ng Hebrews din, huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba. Sapagkat, mga kapatid, may hatid na kalakasan kapag tayo ay nagsama-sama, kapag tayo ay nagdadalanginan, nagsusuportahan, tayo po ay napapalakas para tayo po ay makapagpatuloy. Amen. Kapag ka naniwala doon sa, huy, kapatid, pwede naman tayo ay may pananampalataya, huwag na tayong dumalo. Oo nga. Ayun, naging baka. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Anong kalooban ng Diyos? Sabi ni Lord, magpatuloy kayo sa fellowship para to exhort one another. Kasi kailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Yun ang kalooban ng Panginoon. Bumabalik na sa dating buhay. Gusto namin bumalik sa Ehipto. Sasabihin niya, alam, maigi pa ako hindi pa nakilala sa Panginoon. Wala akong magaling doon sa hindi pagkakilala sa Panginoon. Dahil ang pinakamagaling, ikay nakakilala sa Panginoon at ipinamumuhay mo ang iyong pagkakilala sa ating Panginoon. Nagpapatuloy. Una, na puntos na gusto kong dalhin sa inyo, mula sa chapter 3, suriin kung meron pa nakikinig at sumusunod. Napansin ho ninyo, paulit-ulit na binanggit, verse 7, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo. Verse 8, huwag pagtigasin ang inyong puso tulad noong naghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Verse 15, ito ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. Paulit-ulit, ano? Ano pa? Chapter 4, verse 3. Sabi doon, tayo mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahinga, ipinangako ito ayon sa sinasabi, sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapasok sa lupain na kapahingahan ng aking ipinangako. Chapter 4, verse 7, ang sabi, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon, pagkalipas ng mahabang panahon sinabi, sa pamamagitan ni David ng kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Gusto ko palang i-correct doon sa Psalm 95, sulat yan ni David. Pero sa karanasan ni Moses. Hango sa karanasan ni Moses. Mga kapatid, ang sabi doon, kapag narinig ang tinig, pakinggan ho natin at sundin ho natin. Kapag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag niyong kalimutan. Huwag. Yung bang narinig, tapos wala na. Pay attention to what God is saying to you. Pay attention. Pakinggan mo. Kapag narinig ang tinig ng Diyos, huwag ko kayo magagalit sa mga ngaral. Pambihira si pastor, pinapatamaan ako. Mga kapatid, kung bakit nadadama mo, pinapatamaan ka, dahil alam ng Diyos ang ating buhay, pero hindi alam ni pastor nangyayari sa iyo. Kaya lang namin misinterpret, pambira
Kulang na lang ako ipangalanan sa itaas. Huwag ko kayo makagalit sa mga ngaral. Dahil kung totoo kanya sinasabi, ang pinakamabuti tanggapin at kung kailangan pong ituwid, magpatuwid dahil ikaw ang mapapabuti, ikaw ang dinadala sa kalooban ng ating Diyos. Amen po. Kasi yung pong naghanda ng patis para ibigay kay pastor, ay nung tinamaan sa sermon, iniuwi ang patis ayaw ko na ibigay kay pastor. Pinatamaan ako. Isipin yung patis iniuwi. Huwag kayo magagalit. Kung totoo po yun at kailangan ng pagbabago, yakapin ho ninyo. At hindi po kayo mapapasama. Yan po ay sa inyong ikabubuti. Amen? I-apply agad, hindi bukas ko na i-apply. Sa makalawa i-apply. No! Ang pinakamahalaga po yung ngayon. Kung may pinapagawa si Lord, gawin ngayon. Nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Ang pagbaliwala sa salita ng Diyos ay nagdadala ng pagtigas ng puso. Kapag ka narinig ninyo, hindi nyo in-apply, narinig, hindi in-apply, narinig, hindi in-apply, hindi nyo namamalayan, nagkaroon na ng kalyo ang puso. At yun ang delikado. Ang kailangan ho natin ay malambot na puso. Hindi yung iyakin. Ang malambot na puso, ibig sabihin, pag tinamnan ng salita ng Diyos, pumapasok sa loob, ito ay sumisibol, ito ay nagbubunga. Hindi po lupa na kagaya ng sa daan, nasa ibabaw laang, nagbabantay ang ibon, tutukain yon, wala na. Kapag narinig niyo ang salita ng Diyos, huwag niyong hayaan ang salita ng Diyos agawin ng kaaway. Kunin ninyo, ilagay sa puso, i-apply sa buhay. Mga kapatid, mayroon kang tunay na pananampalataya. Amen po. Tandaan ho natin ang sabi, hindi kinalulugdan ng Diyos kung walang pananampalataya. Dito rin po yan sa Hebrews. Tingnan ho ninyo, Hebrews chapter 11, 2 and 6. Ang sabi ay ganito, Hebrews chapter 11 verse 2, ang sabi, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Si Abraham, si Noe, si Abel, sila po ay nagpahayag ng kanilang pananampalatayang hindi basta napakinggan, kundi kanilang sinunod ang kalooban ng Diyos. Pero pagdating sa verse 6, ang sabi po ay ganito, verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang kawalan ng pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung gusto mo na ikay kalugdan ng Panginoon, magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Put your trust in Him. Ilagak mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Mapanatag ka sa Kanya. Magkaroon ka ng kagalakan sa Kanya, magkaroon ka ng kapayapaan sa Kanya, at hakbangan mo, tayuan mo, anuman ang kalagayan, hindi dapat akong matakot, hindi dapat akong mag-alala, dahil kasama ko ang Panginoon. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, magsabi ng Amen. Kayo na tumanggap sa Panginoon, tinanggap ninyo ang Panginoon sa iyong puso. Tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay. Ang Holy Spirit ay nasa sa iyo. Hindi ibig sabihin may problema ka, malayo ang Diyos, wala ang Diyos. Mga kapatid, hindi ganyan ang ating Panginoon na ating tinanggap. Sasamahan niya tayo, iingatan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Tayuan mo yun. Paniwalaan mo yun. Nung po ako'y nag-preach sa Luntal, naku, wala palang barya din eh. Pasuyo nga aking kabiyak, dalawang piso. 2 tigpipiso. Nung ako'y nag-preach sa Luntal, ang message po doon, tungkol sa kahanga-hanga. Kamangha-mangha ang ating Panginoon. Sa liit na are. Maliit ho are. Pero ilapit ninyo sa inyong mata.
Pag inilapit nyo sa inyong mata, ay takip ang bundok, hindi nyo makita ang bundok, tama ho. Ay gaano ka kalaki ang bundok kumpara din eh? Kaliit. Pero arehoy dalhin nyo sa bundok. Dalhin sa bundok at bumaba kayo. Hindi nyo makikita are. Ang makikita ninyo ay ang bundok, hindi ari makikita. Tama, mali. Gaano ka kalaki ang Diyos? Naku po, napakalaki. Ang Diyos po, alam nyo, He is present everywhere at the same time. Siya po'y nasa sa lahat ng dako. Nasa langit, nasa lupa. Nasa lahat ng dako at the same time. Nasa Japan, nasa Amerika. Nasa lahat ng dako at the same time. Ganyan po kamakapangyarihan ng Diyos. Kaya nga lang, kapag nagkaroon ng pagkakataon, wala ng kwarta, Lord, pinabayaan mo na ako. Hindi mo ako mahal. May pagsubok, Lord, hindi ko kaya are. Pinabayaan mo na ako. Hindi ganyan ang ating Panginoon. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Focus your eyes on God. Kapag ang mata mo ay nakafocus sa Panginoon, ikinumpara mo ang iyong problema, hindi ka matatakot dahil alam mo, makapangyarihan ang kasama mo. Hallelujah. Pamuhay ho natin. Ang ating faith ay living faith, active faith. Maniwala ho tayo. Pag narinig ho natin, sumunod ho tayo sa Panginoon. Pangalawa, naniniwala sa pangako. Naniniwala sa pangako. Ito ang problema sa mga Israelites eh. Hindi na sila naniwala na sila kayang dalhin ng Diyos sa lupang pangako. Yun ang problema. Alam niyo ang problema kapag tayo mga mananampalataya, hindi na tayo naniwalang kaya tayong iligtas ng Panginoon. Wala na. Maniwala sa pangako. Maniwala sa pangako hindi sila mamamatay sa uhaw at gutom. Maniwala na sila'y magtatagumpay sa kaaway. Ano nangyari sa Numbers 13? Nung pinatiktikan ang lugar, ang Kanaan, pinatiktikan, kinumpara nila ang kanilang lakas doon sa mga taong nakatira. Nanlupaypay sila. Hinikayat ng 10 tiktik. Inimpluwensyahan ng mga Israelites na sila ay umatras na, sumuko na, wala silang magagawa. Pero salamat, may Caleb at Josue na niwala sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Sa kasaysayan po mga kapatid, yung 20 years old pababa. Ito po ang nangyari, nakakalungkot sa mga Israelites. 20 years old pababa, maliban kay Josue at kay Caleb, sila lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Anong ibig sabihin? Kung 40 years sa ilang, pakinggan ho ninyo, yung original na nakarinig ng promise, yung ipinanganak sa paglalakbay na 20 years old pababa, yun lamang po ang nakapasok sa lupang pangako. Pero yung original, kasi 40 years in the wilderness maliban kay Josue at kay Caleb, yun lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Kasalanan ba yun ng Diyos? No. Kasalanan ba ni Moses? No. Bakit hindi nakapasok sila? Because of the sin of unbelief. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Alam po ba ninyo na darating muli ang Panginoon? Naniniwala ho ba kayo doon? Sabi ni Lord, I'm coming again. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan at kung ako'y makapaghanda na, ako'y muling paririto at kung saan ako naroon, kayo man ay duroon. Pangako yun ng Diyos. Pero may mga mananampalataya, hindi na nakatanaw doon.
Ang mahalaga sa kanila ay kung ano ngayon. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay anong kakainin ko, anong aking iinumin, anong buhay ko ngayon. Wala na silang pakialam at wala ng excitement na makita ang Panginoon na mukhaan. Pero naniniwala sila, darating si Lord. Naniniwala sila, totoo ang salita ng Diyos, pero hindi hinahakbangan, hindi ipinamumuhay, and that's a sin of unbelief. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi lamang pinaniniwalaan sa isipan, ito ay pinaniniwalaan sa puso at handang ipamuhay. Sabi po ni Newell, unbelief is not inability to understand, but unwillingness to trust and obey. The problem is the will and not the intellect. Ang problema po ay hindi po sa intellect. Ang problema ay doon sa kalooban, doon sa kanyang pagpapasya. It is not a weakness of faith, but opposition to faith. Hindi yung, kahina ng aking pananampalataya. Hindi po yun kahinaan ng pananampalataya, kundi ito'y kabaliktaran ng pananampalataya. Kapag ang buhay mo ay salungat na sa kalooban ng Diyos, then you are living in unbelief. Ang problema, dayain ng sarili. Dinadaya mo yung sarili na habang ginagawa mo ang hindi kalooban ng Diyos, still you believe you are in God. You are in Christ. Maunawaan ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos kahit na ang buhay ay salungat na sa kalooban ng Panginoon. And that's a deception. Kasi ang tunay na pananampalataya, ito'y ipinamumuhay. Huwag ho tayong padaya. Kasi connected po ang tunay na pananampalataya sa ating buhay. Declaring that God is not telling the truth, yan po ay sin of unbelief. Destruction is not misfortune, but a decision based on unbelief. Hindi po kapalaran ako. Napahamak yon dahil yun ang kanyang kapalaran. No, yun po ay bunga ng kawalan ng pananampalataya. Panghuli, verse 14 ng chapter 3, panghuli po, manatili po tayong matatag. Verse 14, ang ganda po na rin. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, partakers of Christ. Kung manatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. Mga kapatid, tayo po ay partakers of Christ, kasama natin ang Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Ang isa pong bato, cemented, stone cemented to its foundation. Na kay Kristo po tayo. Si Kristo ang ating pundasyon. Katulad po ng sanga na nakakonekta sa puno ng ubas. Nakakonekta, nakaugpong kay Kristo. At katulad din ng asawang babae ang iglesia sa kaniyang asawang lalaki at ang iglesia po, ang bride ni Kristo. Si Kristo ang ating groom. We are partakers of Christ. Tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Magpakatatag ho tayo. Hindi madali ang paglalakbay, ngunit tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi madali ang ating pagsunod, ngunit sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi po sinabi, kapag ka ikay tumanggap sa Panginoon, then para kang nakahiga sa bed of roses. Wala pong ganon. Sabi mo nga sa iyong katabi, walang gayon. Walang gayon. May pagsubok pa rin ho. May problema pa rin ho. Sabi ni Pablo, may pag-iyak pa rin habang tayo nabubuhay. Hindi ko sinasabi dito, kapag tumanggap ka kay Kristo, then parang plinansya na ang buhay. Wala nang kagusot-gusot. Wala nang problema, wala nang opposition. Wala pong gayon. Ang maganda lamang po mga kapatid,
Kung may pagsubok at problemang dumating, alam mo, tutulungan tayo ng Panginoon. Huwag po tayong lalayo. Huwag nating iisipin na, nung tumanggap ako sa Panginoon, biggagar na nangyari, ayaw ko na, ay nalaang. Huwag. Kung may persecution, huwag yun na maging dahilan na ikay hihinto, ikay titigil na. Huwag. Kahit anong mangyari, kahit anong pong mangyari, sa meron o wala, sabihin mo sa iyong sarili, sa meron o wala, ako'y sa Panginoon. Ako'y kay Kristo. Magpapatuloy ako sa Panginoon. Gusto kong lakaran ang pananampalataya. Hindi ho pwede na, ako'y nasa Panginoon, kayo na laang. Ako'y nasa Panginoon, ako'y galit dito, galit doon. Ako'y nasa Panginoon, ayaw ko na sumimba, pero ako'y nasa Panginoon, wala hong gayon. Kasi po ang katunayan ng iyong pananampalataya ay naririnig at nakikita sa ating buhay dahil si Kristo ay gumagawa sa ating puso. Amen po? Manatili ho tayong matatag. Ipakita ang pananampalataya sa salita, sa gawa, sa ugali. Kumusta po ang ugali sa bahay? Lord, ako'y may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw ang hari ng aking buhay. Tapos doon sa asawa, sa mga anak. Hindi ho pwedeng gayon. Nasasabi mo, may pananampalataya ka sa Panginoon, pero napakasungit sa bahay. Ang may pananampalataya sa Panginoon ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ang may pananampalataya sa Panginoon, ang nakikita ay si Kristo sa kanyang buhay. Amen? Ay sa kanya man nakakita, si Kristo ay napakasungit. Si Kristo ay ganyan na ganyan. Ay may pananampalataya ka kay Kristo Ibig sabihin, si Kristo ang makikita sa iyong buhay. Ang ugali mo ay pattern kay Kristo. Ang salita mo, pattern kay Kristo. Siya po ang ating sinusunod. Hindi pwede sabihin, may pananampalataya ako sa Panginoon. Ay kumapagsinungaling na may ka, ay inam. Kumapandaya ay kay inam. May pananampalataya ako sa Panginoon. Hindi naman mautusan. Bakit? Si Kristo ba ay masuwayin sa kanyang Ama sa langit? Hindi po. Sumunod siya. Kaya kung may pananampalataya ka, hindi lang hudine. Kapag ka may pananampalataya, masunurin sa salita ng Diyos. May pag-ibig, may paglilingkod, may pagmamalasakit, may pagpapatuloy. Pero kung walang pananampalataya, sabi ng James chapter 2 verses 14 to 17, kung wala ng pananampalataya, ayaw na magpatawad, ayaw maglingkod, ayaw tumulong, ayaw makibahagi, ayaw sa mga kalooban ng ating Panginoon. But again, hindi madadaya ng tao ang Panginoon. Alam ni Lord ang laman ng ating puso. Sa hamong ito, suriin natin, meron pa ba akong pananampalataya? Mula sa salita na, meron pa ba ako? Kung nakita mo, nawala. Hindi bukas, hindi makalawa, kundi ngayon. Lord, gusto ko po ng tunay na pananampalataya. At gusto ko sa pananampalatayang ito, hindi lamang din gusto kong lakaran ito. Dahil mga kapatid, all blessings come through faith in Christ. Lahat ng pagpapala ay dumarating dahil lamang kay Kristo. Amen po. Wala akong pinagpalang sumuway. Lahat gusto natin yung favor ni Lord, yung blessing ni Lord, pero hindi mo pwedeng ihiwala yan sa kanyang salita, sa pagsunod.
Hindi po pwedeng ihiwalay. Kaya kung gusto mo na ikay lumakad, na naroon ng pabor ng Panginoon, naroon ng blessing ni Lord, magkaroon ng tunay na pananampalataya. Hindi pananampalataya hanggang dini lang, kundi pananampalatayang ipinamumuhay ang kalooban ng Diyos. Tayo po tumayo. Awitin po natin yung awit na Banal Mong Tahanan. Isa sa paborito kong awit. At hayaan sa pamamagitan ng awit na ito, let us declare, maghari ka. Wag ho tayo, wag yung ating sarili ang nakaupo sa trono ng ating puso. Very deceiving ang puso, mga kapatid. Very, very deceiving. Pero kapag si Lord ang nakaupo sa trono ng ating puso, kapag siya ay nag-whisper, kapag siya ay nangusap, hindi ka mapapahamak. Because you are following the will of the Lord. God wants you, all of us here, to be blessed. But you cannot separate blessings from faith. Sa tunay na pananampalataya. Idulog natin ang ating buhay sa Panginoon. Idulog natin ang ating puso sa Panginoon. Na gawin niyang tahanan, tunay na tirahan ng presensya ang ating buhay. Hallelujah. Dinudulog sa'yo. Kung naramdaman mo na layo sa Panginoon, ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagkakataon to restore us. Siya'y mahabagin. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaat sa'yo ay pumisan ang puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Let us humble ourselves before God. Magpakababa tayo sa Panginoon. Ipaayos natin kay Lord ang ating buhay. Sabihin natin, Lord, ayusin mo po ako. Turuan mo po ako. Tulungan mo po ako na gawin ang inyong nais sa aking buhay. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Lord, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ang Panginoon sa iyong puso. Maghari siya sa iyong buhay. Hindi ka wala ng pag-asa. Hindi pagre-reklamo. Ang mahayag at maririnig, kundi pagpupuri at kagalakan sa presensya ng Panginoon. Na alam mo, gaganapin ng Diyos ang kanyang pangako sa iyong buhay. Tutulungan at iingatan ka ng Panginoon. Magtiwala ka lamang. Magtiwala ka lamang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas. O pagharian mo, Diyos. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pasamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon. For the last time, loobin mo. Sabay-sabay.
Meron bang pagsubok at problema na ikaw ay nararanasan ngayon? Sa halip na magreklamo, magalit, mawala ng pag-asa, bakit hindi mo i-entrust sa Panginoon? Bakit hindi mo ibigay ngayon sa Panginoon? Pagkatapos mo itong maipagkatiwala sa Diyos, papalitan niya ang iyong pagrereklamo ng pagpupuri sa Kanya. Dahil alam mo, tapat ang pangako ng Diyos. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Tayuan mo po ito. Panghawakan mo po ito. Hindi ang kahirapan, hindi ang pagsubok, hindi ano pa mang mga bagay ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Ano man ang iyong kalagayan, maniwala ka sa pangako ng Panginoon. Kung ika'y may tunay na pananampalataya, sa gitna ng mga sitwasyong hindi mo maunawaan, pero alam mo, marunong at makapangyarihan ng Diyos, entrust everything unto the Lord, for nothing is impossible with God. He is all-powerful God. Pagkatapos ng lahat ng ito, mauumpisahan mo na purihin at sambahin ang Panginoon. Hindi pa man nangyayari yung ninanasa mo, yung ginugusto mo, pero alam mo, may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Kasama natin ang Panginoon. Lakaran po natin ito. Sabihin po natin ito. Yung ating pananampalataya, ipahayag po natin ito. And we can express our faith in God by raising our voices, expressing in words of praise and worship. Dahil alam mo, may ginawa na ang ating Panginoon. Pwede po ba yun? Pwede ba natin purihin ang ating tagapagligtas? Pwede ba natin purihin si Jesus na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Pwede ba natin purihin ang Diyos na mapagmahal, ang ating Ama na naririto? Sinabi kanina sa awit, God is here. God is here. And He hears your prayers. Naririnig niya ang iyong panalangin. Sabay-sabay po tayo. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hindi nalilingid sa inyo ang aming kalagayan. Hindi nalilingid sa inyo ang aming mga pagsubok. Hindi nalilingid sa inyo ang aming mga pinagdaraanan. Salamat, Panginoon, sapagkat kami nakakilala sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na mayroong magagawa. Lord, amin po itong ibinibigay sa inyo, ang aming mga kabigatan, ang aming mga pagsubok, amin na pong ini-entrust sa inyo, Panginoon. Lord, gumawa po kayo sa aming mga buhay. Gumawa po kayo sa aming mga buhay at salamat, Panginoon, sa katapatan ng iyong pangako. For nothing is impossible with you. Ipahayag ito sa bawat sumampalataya na baguhin ang takbo ng buhay mula po sa kawalan ng pag-asa patungo sa kapayapaan at kagalakan dahil alam niya hindi siya pababayaan ng aming Panginoong Heso Kristo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ikaw na may likha sa amin. Ikaw na nagligtas sa amin. Kung naibigay mo nga ang iyong buhay sa krus, gaano pa kaya ang aming pangangailangan? Kung naibigay mo nga ang iyong buhay sa krus,
kay nabayubay upang kami ay maligtas. Gaano pa kaya ang aming iinumin? Gaano pa kaya ang aming kakanin? Gaano pa kaya ang aming susuotin? Gaano pa kaya ang aming pangangailangan sa buhay na ito? Salamat sapagkat si Kristo ang lahat sa amin. Si Kristo ang lahat sa amin. Si Kristo ang aming kasapatan. Your grace is sufficient for all of us. Ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa na naririto. Lord, Ikaw ang aming Diyos. Kung kami may sakit, Ikaw ang aming kagalingan. Kung kami naguguluhan, Ikaw ang aming kapayapaan at kagalakan. Kung kami ay nasa pakikibaka, You are our Jehovah Nissi, ang aming watawat, ang aming tagumpay. Salamat, Panginoon, meron kaming Jehovah Tsidkenu. Salamat po, meron kaming Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Lord, sa anumang sitwasyon ng aming buhay, Lord, lahat ng ito, meron kang magagawa sa bawat isang naririto na sumasampalataya at naniniwala sa pangako ng aming dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pumunta po dito na mahina, lalabas na malakas. Pumunta dito na lulupaypay, babaguhin mo ang kaniyang buhay. Salamat. Walang ibang makagagawa nito, kundi ang aming dakilang Diyos. Dakilang Panginoon. Abutin mo ang kabataang ito. Tulungan mo po siya. Abutin mo ang ina ng tahanan na ito. Tulungan mo po siya. Abutin mo na siya na ama ng tahanan na may pag-aalala. Abutin mo po siya. Abutin mo po siya. Tulad ni Caleb at ni Josue, naniwala sa iyong pangako, naniwala sa iyong salita, na hindi mamatay sa ilang, kundi mayapakan ang lupang ipinangako ng Diyos. Hindi ang pagsubok ang makagugupo sa Kanya. Hindi ang problema ang makapagpapabagsak sa Kanya. Dahil sapat ang iyong kalakasan, sapat ang iyong kapangyarihan, itataguyod mo siya. Itatawid mo po sila. O aming Ama, sa inyo ko po itinitiwala ang iyong mga lingkod na ito, O God. Managana ang inyo pong kapangyarihan, managana ang inyong kalakasan, pag-alabin at patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Lord, we have decided to follow you. Oh Lord, we have decided to follow you. No turning back. No turning back. Wala nang atrasan. Magpapatuloy po kami. Magpapatuloy kami. Magpapatuloy kami. Magpapatuloy kami hanggang sa makita namin ng mukhaan ang aming tagapagligtas. Gaganapin mo ang iyong pangako. Because you are true to your promises. Totoo ka sa iyong mga pangako. Totoo ka sa iyong mga salita. Lahat ay lilipas. Ngunit ang salita mo ay mananatili magpakailan-kailan paman. But Lord, and I pray, anihin nila ngayon. Tanggapin nila ngayon. Maranasan nila ngayon ang bunga ng kanilang tunay